Nueva Vizcaya talaga ako. 4 kaming magkakapatid. Katamtaman lang ang buhay namin sa Nueva Vizcaya. Katiwala ang tatay ko sa isang malawak na pataniman ng pirante orange. Ang nanay ko naman ay dating nagtatrabaho sa abroad. Matagal siya sa Hong Kong pero nagkasakit kaya minabuti na lamang niyang umuwi sa Vizcaya. Sa awa ng Diyos, ay magaling na siya ngayon. Ang kuya kong panganay ay nasa abroad ngayon, pero may sarili na ring pamilya. Pati ang sumunod na babae ay may asawa na rin at sariling pamilya. Noong 2010 ay 3 na lang kaming walang asawa. Ang kuya ko na isang sundalo. Si Ate Pia na noon ay nasa college. At ako ng bunso sa aming magkakapatid na noon ay 4th year high school naman noon. Si Ate Pia ko lang ang nakapag-college sa mga kapatid ko. Hindi kasi masyadong nakikita ng mga magulang namin ang kahalagahan ng edukasyon. Para sa kanila, matuto ka lang bumasa, sumulat at magbilang, okay na. Kaya nga sabi nila sa akin noon, matapos lang ako ng high school ay tama na rin. Wala din namang kaso sa akin yon. Kaya ko namang mabuhay kahit hindi ako nakapagkolehiyo. Dahil masipag naman ako at isa pa hindi naman ako nangangarap ng maginhawang buhay. Si Ate Pia nga lang ang naiiba sa amin. Mataas ang pangarap ng kapatid ko. Pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral at maging isang matagumpay na negosyante balang araw. Ako naman, buwan na lang ang hinihintay ko noon at magpapaalam na rin ako sa paaralan. September 2010 na kasi noon, Papa Van. 4th year high school ako noon sa amin sa Aritao, Nueva Vizcaya. Nung biglang nalito ako sa pangyayari. Naguluhan ang isip ko at hindi ko na malayang naligaw na pala ako ng landas. May mga girlfriends ako noon, Papa Van. 3 silang sabay-sabay. Si Irene, Grace at Marjorie. Si Irene, Papa Van, ay tindera sa isang stopover canteen na malapit sa amin. Si Grace naman ay taga-ibang eskwelahan na nakilala ko lang nung kasal ng Kuya Arman ko. At si Marjorie ay kaklase at kabarangay ko. Sa kanilang 3, Papa Van, ay si Marjorie ang pinakagusto ko. Siya kasi ang pinakamabait at talagang kasundo ko. Ang problema lang namin noon, Papa Van, ay masyadong mapanghingi ng panahon at pagpapahalaga si Marjorie. Matured ang isip niya kaysa sa akin. Lagi siyang nagsiselos at lagi niyang sinasabi sa akin na parang hindi ko raw siya mahal. May mga dahilan kung bakit nasasabi niya yun, Papa Van. Una, hindi pa talaga ako masyadong nakakadama ng pag-ibig noon. Dahil sa bata pa nga ako. Para sa akin, ang relasyon noon ay pwedeng laro o pwedeng samahan lang ng mas malalim sa kaibigan. At syempre, yung tipikal na dahilan nating mga lalaki kung bakit kailangang may babae sa buhay natin. Romansa at iba pa. Baby, I need your love right now. And I want, baby, I want to show you how. Come on, you know that we've waited long enough, and now it's time to be lovers. I try to be all you want me to, and it's hard, but baby, it's worth it all for you.
making me wait for you this way. I can't go on. So come on and take me now. Take my love. Make come true the feelings I've been dreaming of. Take me now. Take me fast. You can trust in me. Our love will ever last. I know we haven't known each other long, but still something so right just can't be wrong. Besides, it ought to be up to me and you when it's time for each other. I live for the day we live as one. Look back over all the things we've done. But now, baby, I need your love right now. I can't go on. So come on and take me now. Take my love. Make come true the feelings I've been dreaming of. Maganda si Marjorie Papavan at sexy pa. Bagay nga daw kami dahil gwapo naman ako. Daw. Sabi ko dahil hindi kasi ako yung taong masyadong believe sa sarili. Kahit alam kong may tsura ako, hindi ko iniisip na ito ang dahilan kung bakit maraming nagkakagusto sa akin. Mas naniniwala akong ginugusto nila ako dahil sa ugali ko. Pero yung iba, gusto daw nila ako dahil sa itsura ko. Halos pinagbiyak na bunga kasi kami ni Ate Pia ko. Si Ate Pia ay marami nang pinanalo ng beauty contest dahil talagang maganda at matalino siya. At dahil nga sa pagkakahawig ko sa kanya ay kumbinsido na rin ako na gwapo nga ako. Pero hindi ko pa rin ito binibigyan ng masyadong importansya. Hindi gaya ng ibang kaedad ko sa eskwela na todo-todo kung pumorma. Ako kasi ay walang pakialam sa mga uso-uso. Okay na sa akin yung maayos at malinis na gamit. Ang Ate Pia ko lang kasi ang nakikialam sa pagdadala ko. Gusto raw niya na lalo akong lingunin ng mga babae. Sabi ko naman, hindi ko kailangan yung nililingon ako. Hindi ko nga rin gusto yung babaeng lumalapit sa lalaki. Sina Irene, Grace at Marjorie ay mga babaeng formal kong niligawan. Yung mga babaeng sila mismo ang nagbibigay ng motibo sa akin na hindi ko pinansin. Bumababa kasi ang pagtingin ko sa kanila. Pero minsan kapag pumipilyo ang isip ko, gusto ko rin silang patulan. Lamang loob din yun eh. At saka natural naman sa lalaki kahit pa sabihing nagbibinata pa lang ako noon. Ang mag-init kapag babae na ang lumalapit. Kaya lang, minsan ko lang yun ginawa. Kasubuan pa. Pero kung hindi ko lang iniisip na may kapatid akong babae, marami na sana akong napaglaro ang babae. Kaya lang noon ngang September 2010, nasa 4th year high school na kami ni Marjorie noon at nakalimot kami sa aming mga sarili. Lumumpas kami sa limitasyon. Buwan ng Hulyo noon taong 2010. Sa loob ng buwang yun, Papa Van, ay 2 beses naming nagawa yun ni Marjorie. Mahal na mahal kasi ako ni Marjorie kaya't kahit duda siya sa akin ay ipinagkaloob niya ang kanyang sarili. Ako naman, gusto ko rin naman talaga si Marjorie.
Siya ang pinakagusto ko sa lahat ng babaeng niligawan ko. Pero noon nga ay malabo pa sa akin ang salitang pagmamahal. Gusto ko lang na may girlfriend ako. Pero hindi ko iniisip ang commitment at lalo naman ang pagpapakasal. Ngunit nadisgrasya, Papa Van, dahil napuruhan ko si Marjorie. Nalaman ko yon noong September 15, 2010. Lunes noon at katatapos pa lang ng flag ceremony ay hinila na ako ni Marjorie at sinabi niya sa akin na, Apollo, buntis ako. Ano? Nakakalata na si nanay. Anong gagawin ko? pinagtatapat daw siya pero hindi siya nagsabi ng totoo. Ngunit alam daw niya na hindi na kumbinsi ang nanay niya sa kanyang pagsisinungaling. Nagbanta pa raw ang nanay niya na malalaman din daw ng tatay at kuya niya ang tungkol doon. Kaya't pinipilit siyang magtapat na lang. Kabado rin ako noon, Papa Van, dahil kilala ko ang ugali ng tatay at kuya ni Marjorie. Sila yung tipong walang inaatrasan. Nakaaway na nga rin ng kuya ko. Ang kuya ni Marjorie noon, kaya't nakita ko kung gaano katibay ang kuya ni Marjorie. Nung hapon ay hindi kami pumasok ni Marjorie. Pumunta kami sa meeting place namin. Sa dulo ng taniman ng pirante, malapit sa ilog. May kubo kami doon at doon kami madalas pumunta ni Marjorie. Wala kasing nagpupuntang ibang tao doon kundi ang pamilya ko lang. Wala naman si tatay noon dahil nagbibiyahe sila ng Pirante Orange. Pinag-usapan namin ni Marjorie kung anong gagawin namin. Natural. Ang mungkahi ko noon sa kanya ay ipalaglag namin ang dinadala niya. Pero natatakot daw siya. Isa pa ay wala kaming kakilalang nag-a-abort. Hanggang sa humapon ay wala kaming naisip na solusyon ni Marjorie. Noon ako nakaramdam ng awa sa girlfriend ko, Papa Van, dahil kitang-kita ko kung gaano siya naguguluhan at nag-aalala. Nagpasya si Marjorie na magmamatigas muna siya sa kanyang pagsisinungaling sa mga tao sa bahay nila na hindi siya buntis. Pero ang masama, nung ihatid ko na si Marjorie sa paradahan ay nakita kami ng isa naming kaklase. At ang sabi ay nagpunta raw ang nanay at kuya ni Marjorie sa eskwela at hinahanap kami. Nalito kami ni Marjorie noon at sa pagkalito ni Marjorie ay umiyak siya. Natatakot na raw siyang umuwi. Kailangan daw talaga ay magtahanan na kami. Pero sabi ko sa kanya ay hindi pwede. Pinagmatigasan ko pa rin ang desisyon ko na kailangan niyang umuwi at alamin kung anong desisyon ng mga magulang niya kung sakaling nalaman nga nila ang tungkol sa aming dalawa. As I watch you move across the moonlit room, there's so much tenderness in your loving. Noong pag-uwi ko naman, madilim na noon ay narinig kong nagtatalo ang mga magulang ko. Hindi pa ako nakakapasok noon ng bahay kaya hindi pa nila ako nakikita. Galit na galit sa akin ang tatay ko. Narinig ko siyang nagmumura at parang mapapatay niya ako noon. Naisip ko na nagpunta na rin ang nanay ni Marjorie sa amin. Automatiko noon, Papa Van, ay mabilis akong umalis sa bakuran namin. Pumunta ako sa bahay ng barkada kong si Ariel. Doon ako nagpalipas ng gabi. Sinabi ko sa kanya ang problema ko. Binigyan niya ako ng advice pero hindi ko gusto. Sabi ba naman kasi niya ay pakasalan ko na lang daw si Marjorie. Ang bata-bata pa namin. Kapwa lang kaming 16 ni Marjorie. Kaya ayaw tanggapin ng isip ko ang napakaagang pag-aasawa. Halos magdamag akong hindi nakatulog noon, Papa Van.
Dinalaw lang ako ng antok nang sa wakas ay nakapagdesisyon ako ng gagawin ko. Noong madaling araw ay pumunta ako sa Pirante Farm. Tumuloy muna ako sa bodega para kumuha ng lalagyan at supot. Marami-rami na rin akong napitas nung maramdaman kong may tao. Noong aninagin ko ay nalaman kong si tatay ang dumating sa farm. Tinawag niya ako. Kinabahan ako noon, Papa Van, kaya't agad kong binuhat ang mga napitas ko at mabilis akong tumakbo papuntang highway. Paglabas ko ng farm ay tamang-tama namang may nakahintong bus dahil may bumabang pasahero. Mabilis akong sumakay dahil sa takot kong mahabol ako ng tatay ko. Ganun naman talaga ang plano ko, Papa Van. Ang sumakay sa bus at magkunwaring nagtitinda ako ng Pirante Orange. Pero sa Maynila ang gusto kong puntahan o sa Baguio. Kaya lang ay papuntang Cagayan ang naakyat kong bus. Kinantsawan nga lang ako ng konduktor ng bus dahil ang aga ko raw nagtitinda ng orange. Sa Santiago nag-stop over ang bus na sinakyan ko, Papa Van. Marami pa akong tinda noon pero hindi na ako pinayagang sumakay doon kaya napilitan akong sumakay na naman sa iba. Florida ang pangalawang nasakyan ko at papuntang Apari. Mabait ang konduktor dahil nung kinausap ko siya na kung pwedeng hanggang sa Tugigaraw ako, pumayag naman siya. Pero tatayo nga lang daw ako kapag marami ng pasahero. Bilang ganti sa mabait na konduktor ay tinulungan ko siyang magbuhat ng bagahe ng mga sumasakay at bumababang pasahero. Sa loob ng bus, Papa Van, ay nag-isip-isip ako kung anong mangyayari sa akin kapag nasa Tugigaraw na ako. Noon pa kasi ay naririnig ko na ang Tugigaraw ay malaking bayan. Bastang mahalaga sa akin, Papa Van, ay makalayo ako sa amin at dahil hindi ko kayang salubungin ang galit ng mga magulang ko at ang galit ng mga magulang ni Marjorie. At lalo namang ayaw ko pang mag-asawa. So remember goodbye doesn't mean forever. Let me tell you. Sa highway ako bumaba, Papa Van. May ginagawang building noon sa malapit sa Brixton Mall. Agad akong pumunta doon at nagtanong kung may bakante. Sa tingin ko kasi, Papa Van, ay kaya ko rin ang construction dahil maganda ang pangangatawan. Kahit 16 lang ako. Kaya lang ay pinagtawanan lang ako ng napagtanungan ko. Masisira daw ang forma ko. Masusunog daw ang balat ko. Natural kasi kaming mapuputing magkakapatid dahil may lahing Igorot ang tatay namin. Nahaluan lang kasi kami ng dugo ng nanay namin na isa namang Tagalog. Kaya nawala ng ibang features ng Igorot sa itsura namin. Yun na lang sa kutis. Maputi at mamula-mula ang pisngi ko kasi noon. Noon nga ay pumara ako ng tricycle. Palengke ang punta ang sakay ng tricycle kaya sumakay na rin ako dahil marami pa akong orange na tinda noon. Isa pa ay mag-aalas 10 pa lang noon ng umaga. Sa Don Domingo ako napunta. Marami sa orange ko ang nabili dahil 10 piso lang noon ang isang supot at 6 ang laman. May babaeng bumili sa akin. Kakaiba ang kilos niya at kung makatingin sa akin ay parang kakilala niya ako. Matamis pa siya kung ngumiti. Hindi naman siya maganda pero hindi rin naman pangit. Sexy lang kasi ang pangangatawan niya at halatang may kaya sa mga suot na alahas at damit. Kumuha siya ng 3 supot. Nagbigay ng 50 pesos at hindi na niya kinuha ang sukli. Nung sumapit ang alas 12 ay 2 supot na lang ang tinda ko. Plano ko noon kapag naubos ang tinda ko ay maghahanap ako ng mapapasukan.
kahit delivery boy sa grocery store. Naglalakad ako sa harap ng palengke, sa hanay ng mga nakaparadang tricycle nang may kumalabit sa akin. Nung lingunin ko ay yung ulit babaeng bumili sa akin ng 3 supot na pirante orange. Natuwa pa siya nung makita niyang may 2 supot pang natira sa tinda ko. Binili niya ang mga yon at tuwang-tuwa ulit siyang nagbayad ng 50. Tinanong pa niya ang pangalan ko at kung taga-saan ako. Para siyang kinikilig noon at sabi niya, ang cute-cute ko daw at kulang na lang ay panggigilan niya ang mukha ko. Tinanong niya sa akin kung kumain na ako ng tanghalian. Sabi ko, hindi pa kaya niyaya niya akong kumain. Tinanong pa niya ako kung saan ko gusto. Sabi ko naman na wala akong alam dahil first time ko nga dito sa Tugigaraw noon. Kaya siya na lang ang nagdesisyon kung saan kami kakain. Sa Lenglengs kami napunta. Tawagan na lang natin siyang Sheila. 19 years old siya noong 2010 at 16 naman ako. Habang kumakain kami ay pinakwento ako ni Sheila. Naikwento ko ang tungkol sa buhay ko. Lahat at totoo dahil hindi ko naman ugali ang magsinungaling noon. Sobra ang katuwaan ko nung sinabi sa akin ni Sheila na sa kanya na lang daw muna ako tumira. Isang apartment ang inuupahan ni Sheila sa Balsain. Dati raw ay 2 sila ng mami niya pero nag-abroad daw ang mami niya kaya't siya na lang ang nandoon. Hiwalay daw ang mga magulang ni Sheila. 2 silang magkapatid pero ang kapatid niya si Karina ay nasa tatay nila. Naghati raw ang mga magulang nila ng mga ari-arian at pati anak nung maghiwalay sila. Kaya ang sumuporta kay Sheila ay ang mami niya at sa kapatid naman niya ang tatay nila at sa downstream sila nakatira. Love, can't you see I'm alone? Can't you give this fool a chance? I know this love of mine. 3rd year college noon si Sheila. Mabait naman siya. Sa katunayan ay ibinili niya ako ng mga gamit. Wala naman kasi akong kadala-dalang gamit noon kundi yung backpack ko na mga notebook ang laman at iisang t-shirt na niya ang pirante orange at dalang hita. Nilalaro lang niya pero hindi niya kinakain. Pero ang mas nakakatuwa ay pati ako ay pinaglilihian din daw niya. Kaya daw nung nakita niya ako ay gustong-gusto niya akong tinitingnan. Lalo na nung medyo tumagal ako sa apartment niya. Pakiramdam ko ay pumayat ako noon kahit na puro masasarap ang niluluto namin. Dahil tuwing dadating si Sheila ay kung ano-anong ginagawa niya sa akin. Nilalapirot ang pisngi ko. Kinukurot, sinasakal, niyayakap at hinahalikan. Nung una ay walang mali siya sa akin ang mga halik ni Sheila sa pisngi ko, Papa Van. Pero nung lumaon ay hindi na lang sa pisngi humahalik si Sheila. Noon naman, Papa Van, ay naging natural ang pag-iral ng pagkalalaki ko. Lalo na't dadalawa lang kami ni Sheila sa apartment. Nakalimot kami. Nanibago ako noon pero hindi ko nakitaan si Sheila ng paninibago. Hindi ako komportable sa ganun, Papa Van. Hindi kasi ganun ang pagtingin ko kay Sheila. May paggalang ako sa kanya dahil nga mas matanda siya sa akin. Mabait pa siya at isa pa, may boyfriend naman daw siya na Jomar daw ang pangalan. At si Jomar nga ang nakabuntis sa kanya. Isa pa, may Marjorie din naman ako.
Ang problema ni Sheila ay may asawa ang boyfriend niya at noon ay kasalukuyang kinakaharap nila ang problema. Medical representative ang boyfriend niya at madalang kung pumunta dito sa Cagayan dahil taga Isabela daw ito. Minsan ay nakikita kong namumroblema si Sheila. Ang dami daw niyang problema. Hindi raw niya alam kung anong gagawin niya. Gaya ni Marjorie noon ay gusto rin niyang ipalaglag ang bata sa sinapupunan niya pero natatakot daw siya. Masama daw yun. Para na rin daw siyang pumatay. Isa pang problema ni Sheila ay ang pag-aaral niya. Natatakot siyang malaman sa school nila na buntis siya dahil sigurado daw na i-kick out siya. Pati ang mami niya ay kinatatakutan niyang baka malaman din ang pagdadalang tao niya. Baka raw hindi siya padalhan ng pera. Kaya suma total, ang pagdadalang tao ni Sheila ay sanhi ng mga problema niya. At ang mga paghihirap ng kalooban niya ay nagpapaalala sa akin sa maaring dinadanas na rin ng iniwan kong si Marjorie sa Vizcaya. I see you beside me. It's only a dream, a vision of what used to. Yon ang pagpapatuloy ng tampok na kwento sa Barangay Love Stories. Isang araw ay nagpaalam sa akin si Sheila. Buwan ng October 2010 noon, Papa Van. Semestral break nila. Mahigit isang linggo siyang nawala at noong pagbalik niya ay nanibago ako sa ugali niya. Naging malungkutin na siya. Nalaman ko na lang sa kanya na ipinalaglag niya ang batang nasa sinapupunan niya. Medyo nagtagal bago nagbalik ang sigla ni Sheila. At noong manumbalik ang kanyang dating ugali ay ako naman ang gustong manibago ng ugali. Iba na kasi noon, Papa Van, ang gusto ni Sheila. Ang gusto kasi niya ay kami na. Mahal daw niya ako kahit mas bata ako sa kanya. Sabi ko, may nabuntis nga din ako. Si Marjorie nga. Pero sabi niya, gagawin daw niyang lahat. Pag-aaralin daw niya ako sa susunod na pasukan. Matututunan ko raw siyang mahalin dahil mamahalin daw niya ako. Nahirapan ako sa sitwasyong yon, Papa Van. Hindi ko kasi mahal si Sheila. Kung mahalaga man siya sa akin ay dahil mabait siya. Pero iba ang pagtingin ko para sa kanya. Ngunit siyempre, ay hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanya na hindi ko siya pwedeng mahalin. Kaya ang nasunod ay ang kagustuhan ni Sheila. Kahit labag sa kalooban ko ay nagsama kaming parang mag-asawa sa edad kong 16 at siya naman ay 19. Hindi ko maiwasang maalala si Marjorie tuwing magkatabi kami ni Sheila sa gabi. Noon, Papa Van, parang nadadama ang tinatawag nilang pag-ibig. Namimiss ko si Marjorie. At tuwing nagsisiping kami ni Sheila ay si Marjorie ang nasa isip ko. Maraming beses, Papa Van, na plinano kong umuwi sa amin sa Nueva Vizcaya pero lagi akong nagdadalawang isip. Hindi pa kasi ako handang harapin ang mga taong galit sa akin dahil sa nagawa namin ni Marjorie at sa pag-iwan ko sa kanya. If I had another chance tonight. May isang araw noon, Papa Van, na dumating ang boyfriend ni Sheila na si Jomar sa apartment. Nasa taas ako noon pero dinig na dinig ko ang pag-aaway nila. Kumakalas na si Sheila sa boyfriend niya pero ayaw pumayag si Jomar. Mahal na mahal daw niya si Sheila. Narinig ko pang umiyak at nagmamakaawa si Jomar.
Gumagawa daw siya ng paraan para sila pa rin sa bandang huli ang magsasama. Hihiwalayan daw niya ang asawa niya. Naghihintay lang daw siya ng pagkakataon. Pero matigas si Sheila. Hinihintay kong sabihin niya na mayroon na siyang ibang mahal. At ako ngayon pero hindi naman niya sinabi. Maring nahihiya siyang ipakilala ako bilang kapalit ni Jomar sa buhay niya. Narinig ko pang lalong umiyak noon si Jomar nung sinabi ni Sheila na ipina-abort na niya ang dinadala niya. Matindi ang paninisi ni Jomar kay Sheila. Pero lahat naman ng sisi ay ibinalik ni Sheila kay Jomar. Ay hirap isipin na ang iyong pag-ibig ay tuluyang mawawala sa akin. Ba't di ko maamin sa aking damdamin na ngayon'y wala ka na sa aking piling. Patawarin mo ang puso kong nagkamali at naghihintay pa rin sa tulad mo. Patawarin mo kung sakalit nasaktan ko ang damdamin mo. Tunay na ikaw pa rin sa puso ko. Alam kong wala ka, bakit di makaya? Ikaw pa rin lagi sa alaala. Kahit padayain ang aking sarili, bakit palaging naroon ka pa? Patawarin mo ang puso kong nagkamali at naghihintay pa rin sa tulad mo. Patawarin mo kung sakalit nasaktan ko ang damdamin mo. Tunay na ikaw pa rin sa puso ko. Sa pagdaan ng mga buwan, Papa Van, lalo na nung sumapit ang Pasko ay hindi pa rin nagbabago ang ugali at pagmamahal sa akin ni Sheila. Natutunan ko na ring pahalagahan ang mga ginagawa niya. At pati mga ginagawa namin ay kinasanayan ko na rin. Hindi na gaya nung una na naaasiwa ako. Nasanay na rin ako. Pero hindi pa rin nawawala sa isip ko si Marjorie. Nung Pasko ay pinagtapat sa akin ni Sheila na hindi na raw siya nagpipils. At ang sabi niya, handa na raw siyang magbuntis ulit, manganganak at magiging magulang na kami. Siyempre, anong aasahan niyang sagot sa akin? Eh di, bahala ka. Sabi ko lang. Dahil kung ako, hindi ko pa talaga gustong maging tatay. O asawa ng kung sino. Wala pa kasi akong karapatang maging ama o asawa.
Alam ko yun dahil bata pa ako. Gusto ko man lang sana ay magkaroon ng trabahong kahit ano. At least, may sarili akong pera at hindi ako nagdidepende kay Sheila. Pero si Sheila ang mapilit. Siya raw ang bahala sa akin. Kaya nga nung Pasko, Papa Van, kahit dadalawa lang kami ni Sheila ay okay naman. Gustong gusto kong umuwi noon, Papa Van. Noon ko sobrang na-miss ang mga magulang ko at kapatid at si Marjorie. First time ko kasing mag-celebrate ng Pasko na wala sa piling ng mga mahal ko sa buhay. Lumipas pa ang maraming buwan hanggang sa sumapit ang buwan ng Mayo 2011. Pinipilit na ako ni Sheila na umuwi para kunin ang card ko sa Nueva Vizcaya. Kahit na ang bawat pagtulak niya sa akin para umuwi ay may kabuntot na, babalik ka rin ha. Para daw sa amin yon. Para sa kinabukasan namin. Ewan ko ba, Papa Van, kung bakit naging ganun si Sheila. Hindi man lang niya nararamdaman na hindi ko naman siya talaga mahal. Oo. At hindi naman ako nagpapakita ng hindi magandang ugali sa kanya. Dahil wala akong karapatang magpakita ng masamang ugali sa kanya. Siya ang bumubuhay sa akin kaya't ibinabalik ko lang ang dapat. Mabait siya kaya mabait din ako sa kanya. Pero hindi naman ibig sabihin na mga kabaitang yon ay mahal ko na siya. Ngunit iba nga yata ang tingin ni Sheila sa kabaitan ko, Papa Van. Inakala yata niya na mahal ko na rin siya at pwede na kaming mabuhay bilang mag-asawa. At pwede ngang mangyari ang sinasabi niya na pag nakatuntong ako sa tamang edad ay magpapakasal na kami. I'll hold you and touch you and make you my woman. May 29, 2011. Umuwi ako sa Nueva Vizcaya, Papa Van. Ito'y para kunin ang card ko. Diretso ako sa school namin. Maraming nakakita sa akin ng mga kakilala ko at halatang na-miss nila ako sa halos 8 buwan kong pagkawala sa amin. Nung kunin ko ang card ko ay muntik nang hindi ibinigay sa akin dahil may record daw ako na, yun nga, naglayas daw kasi ako at alam yun ng advisor namin. Tuloy, napilitan akong magsinungaling. Sabi ko, umuwi na ako at magta-transfer na nga ako sa ibang lugar. Nung tanungin nila ako kung saan ako magta-transfer ay nagsinungaling ulit ako. Sabi ko, sa Santiago. Sa awa ng Diyos ay nakuha ko ang card ko. Nagbakasakali pa ako noon na makita ko si Marjorie o kaya si Ariel. Pero hindi ko sila nakita. Isang dati naming kaklase ni Marjorie ang nakausap ko. At sabi niya, mula daw nung mawala ako ay hindi na rin nila nakita si Marjorie. Balita raw nila ay umalis na rin ng Nueva Vizcaya. Tuloy, si Marjorie ang naging laman ng isip ko nung nasa bus na ako, pabalik dito sa Tugigaraw. Ang bigat sa dibdib noon, Papa Van, na hindi ko man lang nakita ang mga gusto kong makita. Si Marjorie, ang mga magulang at kapatid ko. Sa habang buhay, at hindi si Sheila. Pero ang mahirap, Papa Van, ay nakatali na ako kay Sheila. Mabuti nga at nung nag-aaral na ako ay wala pang naikukwento sa akin si Sheila na nagdadalang tao na siya at hindi ko rin siya napapansing naglilihi. Lihim akong nagpapasalamat noon.
Na kahit ayon sa kanya ay hindi na siya nagpipills, ay hindi ko naman siya napupuruhan. At least, hindi pa masyadong mabigat ang dahilan kung bakit kailangan ko talagang pilitin ang sarili kong samahan siya bilang asawa niya. June 21, 2011. Araw ng Sabado yon, Papa Van. Ay may dalawang bisita kami sa apartment. Wala si Sheila noon at galing naman ako sa kaklase ko. May nadatnan akong babae na sa tingin ko ay kasing edad ko lang. Maganda, maputi, mahabang buhok at mukhang mabait. Mukhang mabait lang pala, Papa Van, dahil nung makausap ko siya ay suplada pala. Siya si Karina, ang nakababatang kapatid ni Sheila. Hinahanap niya noon ang ate niya pero wala naman noon si Sheila. Ni hindi siya nagtatanong sa akin. Basta umupo lang siya noon, binuksan ang TV, nanood. Ako naman, nagpipilit na kausapin siya pero ni halos hindi niya ako kausapin. Pagkaraan lang ng ilang oras ay dumating naman si Jomar, ang dating boyfriend ni Sheila. Magkakilala pala sina Karina at Jomar. Sila ang nagkwentuhan. Ang masakit, vibes sila. At ako ang nagmukhang kawawa noon dahil hindi nila ako kinakausap. May kayabangan si Jomar. Kung magtanong sa akin ay akala mo kung sino. Hapon na nung dumating si Sheila. At tulad ng inaasahan ay tinarayan niya si Jomar at kulang na lang ay ipagtabuyan niya ito. Ngunit biglang naging maamo si Jomar. Pilit pa rin sinusuyo si Sheila. Nakala mo nanliligaw ulit. Sabi pa ay hindi pa naman daw sila break. Dahil hindi naman daw pumayag si Jomar nung i-break siya ni Sheila. Kaya daw matagal bago siya nagpakita ulit kay Sheila ay inayos daw niya ang kalagayan nila ng asawa niya. Okay na raw. Legal na raw ang paghihiwalay nila. At yun daw ang tamang panahon para ipagpatuloy nila ang naputol nilang relasyon. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko noon, Papa Van. Masaya ako. Dahil tila ba, hindi na ako matatali kay Sheila kung sakali. Pero may nararamdaman din akong kalungkutan dahil kahit papano ay bahagi na rin si Sheila ng buhay ko. Isa pa, nasa kanya kasi ang ilang bahagi ng buhay ko. Lalo ang tsansa kong makapagtapos ng pag-aaral. Kahit high school man lang dahil hanggang doon lang naman ang alam kong maaabot ko. Kaya kahit papano ay may kabarin ako na baka biglang bumalik ang damdamin ni Sheila para kay Jomar. Ngunit mabuti na lang at hindi naman in-entertain ni Sheila ang pangungulit ni Jomar. Ako pa rin daw ang mahal niya. It's hard for me to say the things I wanna say sometimes. There's no one here but you and me, and that broken old street light like the doors leave the world. Noong kinagabihan ay halos mapuyat kami ni Sheila sa pagkukwentuhan. Naikwento niya sa akin si Karina. Dito rin daw nag-aral sa Tugigaraw. First year college na, ngunit sa iba nangangasera. Noon daw ay gusto niyang sumama kay Sheila sa apartment pero si Sheila ang tumanggi. Hindi raw healthy. Dahil nga, nandun ako. Pero hindi pa naman daw sinasabi ni Sheila ang tungkol sa aming dalawa sa kahit kanino. Kahit kay Karina
At kahit kay Jomar. Sa makatuwid, sikreto pa rin ang relasyon namin ni Sheila. Hindi ko naman siya inuusisa kung bakit kailangang isikreto ni Sheila ang relasyon namin dahil yun naman talaga ang gusto ko. Hindi naman sa ikinahihiya ko siya dahil mas matanda siya sa akin. At hindi nga magandang tingnan na ako pa na lalaki ang pinapalamon at pinag-aaral. Sa bagay, ako rin naman ay wala pa rin akong pinagkukwentuhan ng tungkol kay Sheila. Kaya nga, wala rin akong balak magsama ng kahit sino sa mga kaklase ko o barkada ko sa apartment ni Sheila. Ang sabi ko nga sa mga kabarkada ko ay nakatira ako sa auntie ko. Maliban siguro ang ilihim namin noon ang namamagitan sa amin ni Sheila pero makakabuti rin sa amin para maiwasan namin ang masamang sabihin ng ibang tao sa amin. Isa pa, alam kong naghihintay lang ng tamang pagkakataon si Sheila. At yun nga yung kapag nasa tamang edad na ako at pwede na kaming magpakasal. Lately all my thoughts have gone to you. You know that's true. Naging madalas ang pagpunta ni Karina sa apartment ni Sheila. Noong una ay talagang suplada siya. Pero nung lumaon ay nakapagtatakang nagbago ang ugali niya. Naging close kami. Kung tutusin, Papa Van, ay kami ang bagay ni Karina dahil kami ang magkaedad. Parehas kaming 16. Isa pa ay talagang maganda si Karina. Walang-wala si Sheila sa kanya. Parang ang hindi sila magkapatid eh. Iba ang dating ni Karina at ipokrito ako kung isa pa ay talagang maganda si Karina. Walang-wala si Sheila sa kanya. Parang ang hindi sila magkapatid eh. Iba ang dating ni Karina at ipokrito ako kung sasabihin kong wala akong gusto sa kanya. Dahil ang totoo, malaki ang paghanga ko kay Karina. Ang maganda naman, Papa Van, ay pumupunta lang madalas si Karina sa amin kapag wala si Sheila. At dahil nga doon ay nagkakaroon kami ng time para makapagkwentuhan. Madalas mangulit si Karina kung ano daw talaga ako ng ate niya. Hindi raw siya naniniwala na nangangasera lang ako. At kapatid ko ang dating kaibigan ng ate niya na nasa Maynila na. Ganun kasi ang pagkakilala sa akin ni Sheila kay Karina. Kaya tuloy, hindi ko na rin napigilan ang damdamin ko kay Karina. Niligawan ko siya, Papa Van, at pagkaraan ng kulang 3 buwan ay napasagot ko siya. Ngunit ginawa naming sikreto yon. Kung minsan ay nakukonsensya ako noon, Papa Van, pero naging matapat lang ako sa damdamin ko. Gusto ko si Karina. At wala naman ako nakikitang diferensya kung ililihim ko sa kanya o sasabihin ko. Isa pa, noong nililigawan ko si Karina, hindi ko naman sinabing mahal ko siya. Sabi ko, gusto ko siya. Gusto ko siyang maging girlfriend. Ganon kasi ako, Papa Van eh. Sa katapatan ko sa sarili ko ay salita ko ang nagdadala. Estranghero nga sa akin noon ang salitang pag-ibig. Kaya wala pa akong nasasabihan ng salitang mahal kita. Si Irene, si Grace, si Marjorie, si Sheila, at kahit nga si Karina ay hindi ko sinabihan ng mahal kita. Si Marjorie pa lang siguro ang pagsasabihan ko kung makikita ko siyang muli dahil siya talaga, Papa Van, ang mahal ko. Si Karina ay parang naging panakip lang sa mga kakulangan ni Sheila. Kakulangan gaya ng pisikal na atraksyon. Isa pa,
mas komportable ako kapag si Karina ang kasama ko kasi kami ang magka-level. May mga pagkakataon noon, Papa Van, na sinusubukan ko si Karina kapag dalawa lang kami. Gusto ko na rin siyang angkinin noon pero matigas ang pagtanggi niya. Kung mahal ko raw siya, igalang ko raw ang pagkababae niya. Can I touch you? I can't believe that you are real. How did I ever find you? You are the dream that saved my life. You are the reason I survived. Baby, I never thought that I could love someone as much as I love you. I know it's crazy, but it's true. I never thought that I could need someone as much as I need you. I love you. Lumipas pa ang ilang buwan. Patuloy pa rin ang relasyon ko sa magkapatid dahil sa pagsisinungaling ko kina Karina at Jomar. Parehas silang umaasa. Lalo na si Jomar na sa tingin ko ay walang balak bawian ng pag-asa sa pag-ibig ni Sheila. At kahit anong samang pagturing ang ipinupukol sa kanya ni Sheila ay tuloy pa rin siya sa panunuyo. March 2011, Papa Van, ay petsang hinding-hindi ko makakalimutan. Graduation yon ng high school. Masaya ako noon kahit hindi ang nanay ko ang nagpag-graduate sa akin. Ngunit nabahiran ng lungkot ang kasiyahan ko nung ibalita sa akin ni Sheila na buntis na siya. Inaraw ako. Hindi ko alam kung nahalata ni Sheila noon ang reaksyon ko. Pero kung isipin ko ay talagang nagulat ako noon at nadismaya. Pero gaya ng dati, may magagawa ba ako? Tama bang biguin ko si Sheila sa mga bagay na magpapaligaya sa kanya pagkatapos ng mga kabutihan niya sa akin? If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. May isang araw noon, Papa Van, nung naglilihi si Sheila, inutusan niya akong bumili ng pagkain sa isang sikat na restaurant dito sa Tugigaraw. At hindi ko inaasahang makita ko doon sina Karina at Jomar. At halata ko noon na napakaseryoso ng pinag-uusapan nila. Napasulyap sa kinaroroonan ko si Karina at alam kong nakita niya ako. Ngunit nagkunwari siyang hindi niya ako nakita. Naging tanong sa isip ko noon kung bakit ganon ang naging reaksyon ni Karina. Ang ayaw lang tanggapin ng isip ko ay ang pangit na hinalang baka may relasyon din sina Jomar at Karina. Bahagya akong nasaktan noon, Papa Van. O sa mas tamang salita ay nainsulto. Inisip ko pa na baka karma na sa akin yun. Pero hindi ko pinayagan ang sarili ko na magpagupo sa ganung emosyon. Hindi tamang maapektuhan ako at maging mahina sa mga ganoong sitwasyon.
Kung nagmamahalan sina Jomar at Karina, wala namang kaso sa akin yon. Ang ikinatatakot ko lang noon, Papa Van, ay baka lokohin at pagsamantalahan lang ni Jomar si Karina. At noon ay nagbanta ako sa isip ko na sa akin managot si Jomar kapag nangyari yon. Ngunit ang layo ng hinala ko sa katotohanan, Papa Van. Dahil isang gabi ay dumating si Jomar at Karina. At doon ay lumabas ang katotohanan. At ang mga sikreto ay nabisto. Pakana ni Jomar ang lahat. Sinabi niya kay Sheila na may relasyon kami ng kapatid niyang si Karina. Nasindak ako noon, Papa Van. Natakot ako baka sa kauna-unahang pagkakataon ay makikita ko kung paano mag-hysterical sa galit si Sheila. Natakot ako na makamula sa oras na yun ay palalayasin na ako ni Sheila at ituturing na niya akong kaaway. Kaya kong tanggapin na mapaalis ako sa apartment ni Sheila. Pero ang mabigat sa akin ay ang magalit siya at isumbat niya sa akin ang lahat ng mga kabutihan niya sa akin. Ngunit nabigla ako sa naging reaksyon ni Sheila, Papa Van, nung marinig niya ang sinabi ni Jomar. Sabi ni Sheila, alam na raw niya yon. Alam na raw niya ang tungkol sa amin ni Karina. Hindi naman daw siya tanga o manhid para hindi siya makaramdam sa mga nangyayari sa paligid niya. At hindi raw siya maapektuhan hanggat hindi ako nagdedesisyon. Sinabi niya na mahal niya ako. Kaya nga daw niya ginawa ang lahat para sa akin. Kung mamimili daw ako at si Karina ang pipiliin ko ay wala siyang magagawa. Basta ang alam daw niya ay ibinuhos niya lahat ng pagmamahal at sakripisyo para sa akin. Sakripisyo dahil minahal niya ako sa kabila ng katotohanang alam niyang mali ang mahalin niya ako. Maraming mali. Marami. At kabilang daw sa mga maling yon ay ang pagkakaroon ko ng responsibilidad kay Marjorie na tinakbuhan ko. Hindi raw sana gagawin ng isang babaeng gaya ni Sheila ang pumatol sa akin pero mahal daw niya ako, Papa Van, kaya kahit mali ay pinatulan niya ako. At sa bawat mali naman daw na ginawa niya ay nakahanda na siya sa mga kapalit nito. Kung hindi raw siya ang pipiliin ko, ay tatanggapin niya kahit masakit. May isang umagang di mo hagan, ang mata kong di ka magigisnan. Turuan mo ako'y huwag masaktan. Kahit ako para sa'yo ay isang hiram at hindi dapat magdamdam. Di mo lang alam na kahit pamali, naging langit ang bawat sandali. Magmula ng halik mo'y tumampi. Pag-ibig mo, pag-ibig ko, kapwa hiram. Wala ka bang pakiramdam? Di ba ako'y tao lang na nadadarang at natutugso rin? May alis mo ba sa'kin na matutuhan kang mahalin sa bawat sandali? Hiram natin. Noon, Papa Van, ay naawa ako kay Sheila. Umiiyak na kasi siya noon at isa pa. Noon ko napatunayan kung gaano ako kamahal ni Sheila. Matagal na pala niyang alam na may relasyon kami ng kapatid niya. Pero ni minsan ay
hindi ko siya nakikitaan ng pagbabago sa magandang pagtrato niya sa akin. Noong pagkatapos niyang magsalita ay umiiyak siyang umakyat ng kwarto. Naiwan kaming tatlo sa salas. Nagsorry sa akin si Karina dahil sa ginawa niyang pagpayag kay Jomar na ipagtapat kay Sheila ang sikreto namin. Si Jomar noon ay napakasama ng tingin sa akin. Parang gusto niya akong suntukin. Noon kasi niya tuluyang napatunayan kami nga ni Sheila. At malaking kantyaw sa kanya na ako ang ipinalit sa kanya ni Sheila. Hanggang sa hindi na niya yata nakayang tinitimpi niyang galit sa akin. Tumayo siya at hinarap niya ako. Tinanong niya ako kung ano talaga ang kailangan ko kay Sheila. Alam daw niya na hindi ko totoong mahal si Sheila. Kung lalaki daw talaga ako, dapat daw patunayan ko. Iwan ko raw si Sheila at wag nang ipagpatuloy ang pagsasamantala ko sa kanya. Wala daw akong bayag na dumidede sa babae. Nakakahiya daw ako sa lahi ng lalaki. Sa mga narinig kong pang-iinsulto mula kay Jomar ay hindi napigilang umigkas ang kamao ko sa mukha niya. Gumanti siya kaya nagrumble kami sa salas. Sigaw ng sigaw si Karina kaya't humahangos ding bumaba si Sheila. Galit na sinugod si Jomar. Pinagmumura at pinagtulakan sa labas ng pinto. Pero hindi man lang nagalit si Jomar sa kanya at sa halip ay nagmakaawa pa ito kay Sheila. Umiiyak siya at halos lumuhod siya sa pagsasabing mahal na mahal niya si Sheila. Wag na sana lumayo, ang hiling ko lang sa'yo. Kung ika'y lilisan pa, pag wala na, paano ba? Ang dalangin kung ito'y wag mawalay sa iyo. Umaasa, diringgin, alang-alang sa atin. Hahayaan mo pa bang kapwa tayong masaktan? Ngunit parang tigre na noon si Sheila dahil sa galit niya kay Jomar. Ako naman noon ay naguluhan ako ng gusto. Ngunit pakiramdam ko ay hindi tamang tumunganga ako at panoorin ang gulo na kung tutusin ay sa akin nag-ugat. Kaya noon din, Papa Van, ay kumilos ako. Nilapitan ko sila at kinausap na kumalma. Sinabi kong mag-usap-usap kami. Nakinig naman sila. Niyaya ko silang umupo ulit. Inisa-isa ko sila. Inuna ko si Jomar para makapagsalita habang binalaan ko naman si Sheila na kumalma lang dahil hindi maaayos ang problema kapag magulo. Noon ay nagsalita si Jomar. Sinabi niya na mahal niya talaga si Sheila. Na kaya nga hiniwalayan niya ng tuluyan ang asawa nito dahil kay Sheila. Inamin din ni Jomar na plinano lang nila ni Karina ang mga pangyayari. Pati ang pagpaligaw ni Karina sa akin ay bahagi ng plano nila upang masira lamang ang samahan namin ni Sheila. At sa huli ay kay Jomar pa rin babagsak si Sheila. Kaya ang naging relasyon namin ni Karina ay kunwari lang sa kanya. Dahil bahagi lang yon ng plano ni Jomar. Binayaran daw niya si Karina para lang makiayon ito sa katuparan ng plano ni Jomar. Pero nung magsalita si Karina, Papa Van, ay inamin niya na totoong plano nga lang ang lahat. At pati ang pagbayad sa kanya ni Jomar ay inamin din niya. Kailangan daw kasi niya ang pera dahil
naghihirap na ang daddy na siyang sumusuporta sa kanyang pag-aaral. Hindi gaya ng ate ni Sheila na nasa abroad ang mami, na siya namang sumusuporta sa kanya. Maraming beses daw sinubukan ni Karina ang lumapit sa ate niya para humingi ng pinansyal na tulong. Pero napapansin daw niya na nakatuon sa akin ang atensyon ni Sheila. Kaya hindi na lang daw niya tinutuloy. Isa pa, na iniisip niya ang naging usapan ng mga magulang nila nung maghiwalay ang mga ito, na si Karina ay susuportahan ng daddy nila at si Sheila naman ang sa mami nila. Pero yun nga daw, naghihirap ang daddy nila at mahal daw ni Karina ang pangarap niya kaya siya napilitang kumagat na rin sa plano ni Jomar. Isa pang inamin ni Karina ay tungkol sa naging relasyon namin. Nung una daw ay halang-ala lang sa plano kaya siya pumayag sa relasyon namin. Pero nung lumaon daw ay talagang mahal na raw niya ako. Nung nga daw ay gusto na niyang kumalas sa plano ni Jomar dahil hindi na kaya ng konsensya niya. Pero nakikiusap lang daw si Jomar. Si Sheila naman ay nanatiling matigas noong gabi. At ako na lang daw ang hinihintay niyang magsalita at magdesisyon kung sino ang pipiliin ko. Siya o ang kapatid niya. Pinagkadiinan ni Sheila na hindi niya ako susumbatan sa magiging desisyon ko. Matured na raw siya at kailangan daw na matanggap niya kung ano man ang magiging desisyon ko. Maging tapat lang daw ako sa damdamin ko. Naging tapat nga ako, Papa Van. Nung gabi ring yon ay nagdesisyon ako. Mahirap, masakit ang naging desisyon ko, ngunit marami akong gustong patunayan. Lalo na ang mga sinabi sa akin ni Jomar tungkol sa pagiging lalaki ko. At syempre, pati ang kagustuhan kong maayos din ang gusot na yon. Gusot na kung iisipin ay ako ang naging dahilan. Kaya tama lang na magpasya ako. It's true, I mean it. From the bottom of my heart, yeah, it's true. Kinaumagahan, Papa Van, ay umiiyak si Sheila habang pababa ako ng hagdan. Dala ang gamit kong lahat na pinili ni Sheila. Ayaw ko sanang dalhin ang mga yon. Ang gusto ko ay aalis ako na suot ang damit. At dala ko nung umalis ako sa amin noong 2010. Pero mapilit si Sheila. Akin daw lahat yon. Hindi ko rin napigilan ang maiyak noon, Papa Van. Natatandaan kong mula nung malaki na ako ay pangalawang beses ko palang umiyak. Una ay noong mamatay ang lola ko. At pangalawa nga ay yun nung aalis na ako sa apartment ni Sheila. Nagpa siya kung uuwi na sa amin sa Nueva Vizcaya. Masyadong nasaktan si Sheila sa desisyon ko. Pero pinangatawanan namin ito. Nangako siya sa akin na isisilang niya ang anak namin kahit ano pang mangyari. Sa pinto noon, Papa Van, ay niyakap ako ng mahigpit ni Sheila habang humahagulgol siya. Sa kahuli-huli ang sandali ay binigkas pa rin niya ng buong puso ang pagmamahal niya sa akin. Goodbye, it's time for me to go. Wala ni katiting na takot ang gumapang sa damdamin ko noon, Papa Van. Desidido na akong harapin. Bilang lalaki ang iniwan kong problema nung lumayas ako dahil kay Marjorie. Pagpasok ko sa bahay ay wala ring tao sa salas. Pero naririnig ko ang boses ng nanay ko sa kusina.
Napapaluha ako nung marinig ko ang boses ng nanay ko na napakatagal kong hindi nakita. Mabilis akong pumasok sa kusina at nakita ko ang nanay ko na naghahanda ng pananghalian. Nagulat siya nung makita niya ako. Pagkatapos nun ay mabilis siyang yumakap sa akin. Umiiyak. Damang-dama ko noon ang matinding pagkamiss ng nanay ko sa akin. Nagulat siya nung makita niya ako. Pagkatapos nun ay mabilis siyang yumakap sa akin. Umiiyak. Damang-dama ko noon ang matinding pagkamiss ng nanay ko sa akin. Mula naman sa labas ng kusina ay pumasok si tatay na may kalong na sanggol. Lumapit ako sa kanya at magalang na nagmano. Pagkatapos ay nagulat ako sa sinabi ni tatay. Yan ang tatay mo. Sabi niya sa kalong niyang sanggol na noon ay mahigit 1 taong gulang na sa tansya ko. Napakalusog at napakagwapong sanggol ang anak namin ni Marjorie. Sa kwento ni nanay ay inilayo daw si Marjorie ng mga magulang niya nung halata na ang tiyan niya. Dinala daw siya sa kamag-anak nila sa Pangasinan. Noong mga anak ay saka bumalik. Ayaw daw siyang pabalikin noon dahil nakakaya daw sa pamilya niya. Pero nagkasakit ang nanay nila at ang alam daw nila noon ay mamamatay na. Kaya't hiniling nito na pabalikin na si Marjorie sa Nueva Vizcaya. Gumaling naman daw ang nanay ni Marjorie. Si Marjorie naman daw ay hindi na nag-asawa o tumanggap ng ibang manliligaw. Malakas daw ang pakiramdam niya na babalik ako dahil yun daw ang lagi niyang pinagdarasal. Kaya hindi daw niya ipinagdamot ang anak namin sa mga magulang ko. Nag-aaral si Marjorie noon kaya't kung minsan ay iniiwan niya sa bahay namin ang aming baby. Tuwing mapapalingon sa akin ang nanay ko noon, Papa Van, ay naluluha siya. Akala daw niya ay namatay na ako noon. Naginhawaan lang daw ang loob nila nung mabalitaan nilang kinuha ko sa eskwelahan noon ang card ko. Ilang beses pa raw silang nagpunta sa mga estasyon ng radyo sa Santiago upang ipanawagan ang pag-uwi ko. Si Ate Pia naman noon, Papa Van, ay nagtatrabaho na sa abroad. At siya daw may sabing kung matagpuan nila ako ay pauwiin nila ako at pag-aaralin niya ako sa kolehiyo. Kahit anong kursong gugustuhin ko. Si Marjorie naman ay lalong gumanda, Papa Van. Nagmature nga lang siya dahil sa panganganak niya. Hindi na rin galit noon ang mga magulang niya at kapatid sa akin. At dahil yon sa baby namin. Nag-uusap-usap noon ang mga magulang namin kung ano ang dapat na mangyari sa amin ni Marjorie. Pero kami ni Marjorie ay may sarili din namang pag-uusap. Nagpasya kami ni Marjorie na bigyan namin ng tamang panahon ang isa't isa. Mag-aaral muna siya at ganun din ako. At kapag nakagraduate na kami at mahal pa rin namin ang isa't isa ay saka na kami magpapakasal. Kapwa namin gusto ang desisyon na yon, Papa Van. Kaya kahit tumutol ang mga magulang namin ay wala silang nagawa. Pero siyempre, kaya lang naman kami may lakas ng loob na magdesisyon ng ganun dahil malakas ang tiwala namin sa isa't isa. Pareho ang pintig ng aming mga puso. At nakakatsak kami na ang pintig na yon ang magsisilbing buhay sa aming pagmamahalan. Idagdag mo pa ang buhay na inspirasyon ng aming pagmamahalan. Ang aming anak.
Third year college na ako ngayon sa isang university dito sa Tugigaraw. Dito ko piniling mag-aral dahil gusto kong i-maximize yung challenge sa pagmamahalan namin ni Marjorie. Nandito kasi ang posibleng hadlang, sina Sheila at Karina. Bahagi yon ng matapang kong hangaring harapin ang takbo ng buhay. Hindi gaya noon na tinatakbuhan ko ang hamon ng pagkakataon. Ngunit wala namang naging problema, Papa Van. Naging bahagi lang ako ng puppy love ni Karina noon. Si Sheila naman ay masaya na sa piling ni Jomar na tumanggap at nagmahal pa rin sa kanya sa kabila ng namagitan sa amin ni Sheila. At kahit kasama nila ang aming anak. Lalaki rin ang anak namin ni Sheila. At ang laki rin ng pagkakawig nila ni Brian. Ang anak namin ni Marjorie. Pero siyempre, ako ang kamukha ng dalawang bata. 3 taon na si Brian ngayon. At si Paul, ang anak namin ni Sheila ay magdadalawang taon na. 1 taon na lang ang hinihintay namin ni Marjorie, Papa Van, at magpapakasal na kami. Hindi na siya nagpapaligaw pa sa St. Mary's University sa Bayumbong. Ako naman, to be frank, ay nagkaka-girlfriend din. Pero hindi ko pinaglilihim sa mga nililigawan ko na committed na ako kay Marjorie. Ang kauna-unahan at kaysa isang babaeng kinaramdaman ko ng pagmamahal. At ang kauna-unahan at kaysa isang babaeng pinagsabihan ko ng I love you. Dito ko natatapusin, Papa Van, ang kwento ko. At sana'y mapagbigyan nyo ito at maging karapat-dapat ding maging bahagi ng inyong napakagandang programang Barangay Love Stories. Hinihiling ko lang po na sana ay patugtugin nyo ang awiting More Than You'll Ever Know para kay Marjorie at sa dalawa kong anak, sina Brian at Paul. Papa Van, maraming salamat muli at magandang hapon sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat. Apollo. Pagsikat ng araw, pag-ikot ng mundo, buhay mo'y tuloy sa pagtakbo. At diyan na po nagtapos ang kwento ng buhay at pag-ibig ng kapuso nating si Apollo. Sa direksyon ni Papa Bono. Gaya ni Apollo, kung gusto ninyong ibahagi ang inyong love stories, pa-email na lang po sa papavan893@gmail.com. That's papavan893@gmail.com. Pa-like na rin po ang Papa Van sa Facebook. Maraming salamat din kay Papa Bono na siyang nagpasikat sa napakatanyag na programa sa radyo, ang Campus Love Stories, na ngayon ay Barangay Love Stories na nationwide. Salamat din kay Papa Jimmy Jurado na siyang kumanta sa napakamadamdaming Barangay Love Story theme na pinamagatang Ala-Ala. Sa ngalan po ng mga experts sa technical department na sina Engineer Estelito Tomsky Kalweng, Engineer Oliver Versky Kagumbay, at Chief Engineer Rodel Rodsky Dumapal, ako po si Papa Van, ang inyong kakwentuhan
dito sa Barangay Love Stories Tugigaraw. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Take my